Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1631, ang dakilang tournament. Masayang nagulat si Mo Linzu, hindi niya napagtanto na si Lin Feng ay maaaring magkaroon ng sense of humor sa mga nakababahalang sitwasyon. Nais siyang takutin ni Yan Feng at pinukaw siya, ngunit hindi ito umobra, at ngayon ay mukhang buffoon si Yan Feng. Galit na galit si Yan Feng. Naglabas siya ng mas maraming enerhiya, ngunit walang pumapansin sa kanya. Dahan-dahan niyang naalala ang kanyang cosmic energies at malamig na sinabi, Mo Linzu, pagsisisihan mo iyon. Pagkatapos ng tournament, kapag nakarating na tayo sa Yan Clan, wala nang makakapagligtas sa iyo. At ikaw. Sabi ni Yan Feng na lumingon kay Lin Feng. Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo sa iyong sarili ngayon. Linzu, umalis na tayo. Sabi ni Lin Feng, nakangiti kay Mo Linzu. Hindi na kailangang mag-aksaya ng hininga sa kanya. Sige. Tapos nag-hold ang hand silang dalawa at naglakad palayo. Talaga bang ikakasal siya sa pinakamagandang babae mula sa Muklan? Mula sa pananaw ng lahat, may hawak siyang kamay sa isa pang binata. Sino ang lalaking iyon? Mayroon siyang ilang mga bola upang magalit si Yan Feng. Akala ng ilang tao. Walang oras si Lin Feng para isipin ang mga bagay na iyon. Hindi magtatagal ay sisimulan na nila ang tournament. Iyan ay simanan mula sa silangang bahagi ng lungsod. Level 2 professor na daw siya. Ang tanging bagay lang ay hindi pa siya nakakarating sa Goldfire Tower, kaya hindi pa sila nakakapag-check. May mga taong nag-uusap tungkol sa 2 taong papalapit. Sisimanan mula sa silangang bahagi ng lungsod, Getching Feng mula sa kanlurang bahagi, Yan Feng mula sa hilagang bahagi, at Henchang Tian mula sa gitnang bahagi. Sila ang pinakamahuhusay na tao sa kanilang henerasyon. Hindi lang talentado si Mo Linzu, napakaganda din niya. Nang makita ni Mo Linzu si Simanan, sinabi niya kay Lin Feng. Si Simanan niyan, isa siya sa 4 na pinakatalentadong manggagawa ng armas sa Goldfire City, ngunit siya ay maingat kaya walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Hulaan ko na siya ay kasing lakas ni Yan Feng. Sige. Tumanggo si Lin Feng. Tila hindi sapat ang paggawa ng isang antas ng 2 sandata upang may rank sa nangungunang 10 sa kaganapan. Narito rin si Getching Feng. Siya ay isang henyo mula sa kanlurang bahagi. Sabi ni Mo Linzu. Si Getching Feng ay nakasuot ng pilak na damit, at siya ay mukhang maharlika sa hangin na humahampas sa kanyang mga damit laban sa kanya. Tahimik siyang dumaong sa lugar pagkatapos niyang ipakilala siya kay Lin Feng. Laming-galing si Lin Feng sa paligid, pinagmamasdan ng lahat ng dumarating. Lin Feng, tingnan mo. Sabi ni Mo Linzu, itinuro ang mga pangunahing bleachers. Ang mga taong iyon ay mga manggagawa ng armas mula sa Goldfire Tower. Ang mga kulay ng kanilang mga damit ay nagpapahiwatig ng kanilang antas. Pula, orange, dilaw, berde, cyan, asul, lila, gininto ang pula, gininto ang lila. Kung saan, ang mga kulay na iyon ay nangangahulugang antas 1 hanggang 9 na antas. Sinulyapan sila ni Lin Feng. Mayroon lamang 1 tao na nakasuot ng gininto ang lilang balabal, 3 tao ang nakasuot ng gintong pulang damit, 7 tao ang nakasuot ng lilang damit, at karamihan sa kanila ay nakasuot ng asul at cyan na damit, na nangangahulugang halos lahat ay nasa antas 5 at 6 na propesor. Biglang sumipol ang isang espada, at tumangala ang lahat para makita ang ilang malalakas na cultivator na nakasakay sa isang napakagandang silver sword. Tiyak na Sword Mountain iyon. Akala ng lahat. Bumaba mula sa langit ang mga cultivator at pumunta sa bleachers kung saan naroon ang Yan Clan. Ito ay hindi lamang Sword Mountain, maraming mga panlabas na puwersa ang dumating at umupo kasama ang mga grupo ng paggawa ng armas na kanilang pinagtulungan. Napakaraming tao. Isip ni Lin Feng. Nagulat siya nang makitang maraming tao ang nagkukumpulan para sa nag-iisang event na ito. Dumating ang isang propesor na nakadilaw na damit. Bagamat isa siyang level 3 professor, mukha pa rin siyang bata. Henchang Tian. Itinuro siya ni Mo Linzu para kay Lin Feng at sinabi, si Henchang Tian ay isang disipulo ng Goldfire Tower. Nakakatakot ang kanyang mga kakayahan sa paggawa ng armas dahil isa na siyang level 3 professor. Ang pagiging isang level 3 professor ay hindi kakaiba, ngunit napakabata pa ni Henchang Tian, kaya nakakamangha ito sa kanyang edad. Tanging ang mga nasa 30 taong gulang pababa lamang ang maaaring sumali sa paligsahan, at si Henchang Tian ay hindi exception. Dumating siyang mag-isa. Napansin ni Mo Linzu. Dapat confident siya. Siyempre, si Henchang Tian ay isang level 3 na propesor, kaya malamang na mahirap para sa kanya na makahanap ng isang katulong na hindi lalampas sa 30 at malakas pa rin para tulungan siya. Sister Linzu. Sa sandaling iyon, hindi malayo sina Mo Qingying at Mo Xiao mula kina Linzu at Lin Feng. Kasama nila ang Muklan, ngunit mukhang nalulumbay sila. Anong problema, Qingying? Tanong ni Mo Linzu. Ang daming tao, sobrang kinakabahan ako. Sabi ni Mo Qingying, nakangiting hiya. Ang Muklan ay nasa ilalim ng matinding pressure ngayon. Tumiti si Mo Linzu at nagsabi, relax, hindi ka matatalo. Sinabi ni Mo Linzu na kahit na mas malala ang pressure para sa kanyang sarili. May mga aktwal na kahihinatnan para sa kanya kung siya ay natalo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mo Linzu na may nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa gilid niya at nakita si Yan Feng. Malamang, gagawa siya ng mga armas na hindi ganoon kalayuan sa kanya. Sabay-sabay na bumangon sa ere ang 7 propesor na nakasuot ng purple na robe at tumingin sa mga tao.
Ang bawat isa ay nagtaas ng ulo at nakita na ang araw ay nasa ibabaw nila, na nagpapahiwatig na tanghali na. Pagkatapos mong piliin ang iyong lugar, hindi ka na makagalaw muli. Dapat ay hindi bababa sa 10 metro ang layo mo sa iba pang mga kalahok. Sabi ng isa sa kanila sa karamihan. Ang unang round ay tatagal ng 1 oras, kapag nabigo kang gumawa ng armas, matatanggal ka. At saka, matatanggal ka kung hindi ka gagawa ng Imperial Weapon. Kapag umalis ka, huwag istorbohin ang sino man sa paligid mo. Isang pagkakataon lang ang makukuha mo. Inihanda ng mga tao ang kanilang sarili para dito, ngunit ang kanilang narinig ngayon ay nakaramdam sila ng kaba. Isang pagkakataon lang, at kung hindi nila nagawang gumawa ng imperial na sandata, maaalis sila. Sa pagkakataong ito, ang pagsubok ay tungkol sa determinasyon at kakayahang gumawa ng mga armas, kaya ipinagbabawal ang pagkabigo. Ngayon, magsimulang gumawa ng mga armas. Sigaw ng Weapon Manufacturing Master. Phew! Huminga ng malalim si Mo Qingying. Kasama si Mo Xiao, hindi pa rin nila kayang gumawa ng mga imperial na armas sa bawat pagkakataon, minsan lang. Ngunit hindi mahalaga, hindi sila maaaring mabaigo sa pagkakataong ito. Napatingin sila kina Mo Linzu at Lin Fang. Naglabas na si Mo Linzu ng isang kaldero at mga materyales, at sinisimulan na niya ang apoy. Inihanda na niya ang lahat at ang paggawa lamang ng imperial na sandata ay madali na para sa kanya at kay Lin Fang. Ang unang round ay hindi dapat maging problema para sa kanila. Good luck, ngunit tandaan na kapag nabigo ka, magiging akin ka. Sabi ni Yan Feng sa malamig na paraan, inilabas ang sarili niyang mga gamit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1632, unang round. Gumagamit si Yan Feng ng sinaunang snake cauldron na may mga ahas at dragon na nakaukit dito. Pagkatapos niyang pakawalan ang kanyang apoy, nagulat si Lin Feng nang makita niya ang isang malakas na apoy na cosmic energy na nagninangas. Ito ay mabangis, brutal, at ligaw. Ang apoy na ginagamit niya ay isang green-scaled snake fire. Pinatay ng Yan Clan ang ilang green-scaled snake emperors para sa kanya at ninakaw ang kanilang cosmic fire para mapaganda ang sarili niya. Sabi ni Mo Linzu kay Lin Feng gamit ang telepathy. Tumiti si Lin Feng ng pilit. Ang mga alagad mula sa mayayamang pamilya ay tila laging spoil. Ang kanilang mga pamilya ay gumastos ng maraming pera para sa kanila at si Yan Feng ay walang exception. Napansin ni Lin Feng na marami pang ibang tao ang mayroon ding mga espesyal na uri ng apoy, lalo na ang ibang mga henyo. Partikular na nahuli ni Hen Changtian ang kanyang mata sa kanyang gintong apoy. Ang tournament na iyon ay hindi patas. Ang apoy at kaldero ni Mo Linzu ay hindi masama, ngunit ang kanilang kalidad ay mas mababa kaysa sa iba. Sumulyap si Yan Feng kay Lin Feng, nang makitang hindi ganoon kahirap ang unang round, hindi na niya kailangang mag-focus ng ganoon. Pagkaraan ng maikling panahon, sinigawan ni Yan Feng ang taong kasama niya. Ukitin ang mga marka. Ang kanyang katulong ay isang batang babae na nakasuot ng itim na damit. Hindi siya kasing ganda ni Mo Linzu at ang kanyang chi ay napakalamig. Gayunpaman, siya ay isang dalubhasa sa pagukit ng mga marka, at ang kanyang bilis ay kapansin-pansin. Napakabilis, isang espada ang nagsimulang sumipol sa itaas ng kaldero ni Yan. Matalino na si Feng pagdating sa paggawa ng mga espada, kaya ang unang round ay dapat na napakadali para sa kanya. Nakangiting sabi ng leader ng Yan Clan. Si Yan Feng ang pinakamabilis. Hindi na niya kailangang subukan ang round na ito. Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Sword Mountain. Ang lahat ng mga cultivator mula sa Yan Clan ay nakatuon sa mga espada dahil sila ay nakipagtulungan sa Sword Mountain. Walang hiya si Mo Linzu. Iniisip ko kung dapat ba siyang maging asawa ni Yan Feng. Malamig na sabi ng pinuno ng Yan Clan. Mukhang may matalik na relasyon sina Mo Linzu at Lin Feng. Paanong gusto ni Yan Feng ang isang babae na natutulog sa ibang mga lalaki? Paano pa kaya siya kumilos ng mayabang at mayabang ng ganoon? Sumipol sa hangin ang espada ni Yan Feng. Pagkatapos ng ilang segundo, natapos din ni Hen Changtian at ng iba pa ang paggawa ng kanilang mga imperial na armas. Tumiti ang isa sa 7 malalakas na cultivator na nakasuot ng lila mula sa Gold Fire Tower. Paano magiging rank ang 4 na iyon sa iyong opinyon? Walang ideya. Sa mga tuntunin ng antas, si Hen Changtian ay maaring ang pinakamalakas, ngunit siya ay gumagawa ng mga armas ng mag-isa. Si Yan Feng at ang iba ay may mga katulong, kaya mas madali para sa kanila. Nakangiting sabi ng isa, wala silang pakialam kung may makarinig sa kanila. Sa tingin ko si Yan Feng ang pinakamahusay. Gumagawa siya ng mga dekalidad na armas, mahusay ang kanyang apoy, at siya ang pinakamabilis. Sa tingin ko baka mauna siya sa rank. Nakangiting sabi ng isa, ito ang taong gustong maging disipulo niya si Yan Feng. Si Ge Qingfeng ay hindi rin mahina. Nakangiting sabi ng isa, tingnan natin. Wala tayong matutunan sa unang round kung tutuusin. Baka ang ilan sa kanila ay gagawa ng level 4 na imperial weapons mamaya. Sabi ng isa, kumikinang ang mga mata. Talaga. Tingnan mo ang babaeng iyon, ang mula sa Muklan. Magaling siya ngunit ang kanyang apoy, kaldero, at bilis ay hindi kasing ganda ng kay Yan Feng. Gayunpaman, magaling ang binata sa tabi niya. Maaari silang marank sa top 10 kung magtutulungan sila. Tutal, level 2 professor na siya. Sabi ng isa pang master na nakasuot ng purple na damit. Hehe, ang babaeng iyon ay magiging asawa ni Yan Feng. Sabi ng magiging guro ni Yan Feng. Lahat sila ay ngumiti sa kanya at sinabi.
Alam mo na ang ugali ni Yanfeng, ngunit kung siya ay nasa top 10, at ayaw niyang magpakasal kay Yanfeng, kung gayon walang sino man ang mapipilit sa kanya. Mukhang nagulat ang magiging guro ni Yanfeng. Sa katunayan, kung siya ay nagtagumpay sa ranggo sa nangungunang 10, kung gayon ang Goldfire Tower ay kailangang protektahan siya. Ngunit may kasunduan ang Muklan at Yan Clan, kaya hindi katanga. Tsaka, masyado pang maaga para pag-usapan yan ngayon. Una, kailangan niyang mag-rank sa top 10. Sabi ng magiging guro ni Yanfeng. Kahit na hindi pa siya guro ni Yanfeng, itinuring na niya ang kanyang sarili bilang ganoon. Titingnan natin. Nakangiting sabi ng isa, bumangon si Linfeng sa hangin at nagsimulang magukit ng mga deployment mark. Ito ay walang masyadong mahirap para sa kanya bilang siya ay gumagamit ng isang shattering spell. Ang koponan na iyon ay mahusay, ang mga marka ng pag-deploy ng batang iyon ay perpekto para kay Molinzu. Naisip ng propesor na mataas ang tingin kina Molinzu at Linfeng. Hindi lang siya ang nag-iisip ng ganoon, nagulat din ang iba pang mga propesor. Tumingin si Yanfeng sa kanyang assistant, ang babaeng nakaitim na damit at nagtanong. Ano ang tingin mo sa kanya? Mukhang galit na nagtanong si Yanfeng, ngunit gusto pa rin niyang ikumpara ang kanyang sarili sa kanila. Ayos naman siya. Hindi naman ako nagulat pero hindi rin naman siya masama. Hindi ko akalain na manalo man lang sila. Sabi ng babaeng nakasuot ng itim na damit. Tumanggo si Yanfeng. Hindi na niya ito masyadong inisip pagkatapos noon. Hindi masyadong komplikado ang deployment mark ni Linfeng. Unang round pa lang iyon, at ang paggawa ng imperial na sandata ang tanging kailangan. Matapos ukitin ang mga marka, sinimulan niya ang pagmartilyo ng sandata. Sa wakas, gumawa sila ng espada, isang imperial na sandata. Ang Muklan ay nanunood habang ang espada ay tumaas sa hangin. Nagulat sila, hindi naman masama ang assistant ni Molinzu. Walang mga pagkakamali sa kanyang deployment marks. Ngunit hindi pa rin sila mapalagay, saan lang nanggaling si Linfeng at sino siya. Sa anumang kaso, ito ay malayo sa pagiging sapat. Upang marank sa top 10, malayo pa ang kanilang lalakbayin. Kahit first round pa lang, marami ng henyo ang napansin ng crowd. Hindi na pinansin ni Mo Qingying ang iba, puno na ng pawis ang kanyang noo. Ginamit niya ang kanyang buong lakas para gawin ang imperial na sandata na iyon. Hindi ganoon kadaling magtagumpay sina Mo Xiao at Mo Qingying, kaya hindi nila kayang magambala. Sa huli, nagtagumpay sila sa paggawa ng imperial na sandata. Pagkatapos, mukhang napakasaya ni Mo Qingying. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 1633, bilis ng paggawa. Nagawa natin. Makakapunta na ako sa susunod na round. Isip ni Mo Qingying, nakatingin sa kanyang sandata na lumulutang sa hangin. Pagkatapos ay sinulyapan niya sina Molinzu at Linfeng. Nauna na silang natapos sa kanya at matiig ang naghihintay. Niloko ako ni Linfeng. Isip ni Mo Qingying, na sumulyap kay Linfeng. Noong una siyang sumali sa Muklan, wala pa siyang gaanong nasabi, at mukhang ordinaryo siya, ngunit sa totoo lang ay napakagaling niya sa pag-ukit ng mga deployment mark at pagcast ng deployment spells. Sa katunayan, hindi siya maaaring maging mas masahol pa kaysa kay Mo Xiao. Miss Linzu, good luck. Sigurado akong makakarank ka sa top 10. Sabi ni Mo Qingying kay Molinzu, nakangiti. Salamat, ikaw din. Ang iyong armas ay hindi masyadong masama, kaya dapat kang magpahinga. Makangiting sabi ni Molinzu. Malamig na umungol sina Mulay at Muyo at sinabi. Sa inyo lang, kami lang ang magagawang pasiglahin ng angkan. Sumulyap si Molinzu kay Mulay at ngumiti ng walang pakialam. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, walang magtatangkang nakawin ang iyong mga mapagkukunan sa Muklan, kahit papaano, hindi ko gagawin. Molinzu na umalis siya sa clan at ibigay siya sa Yan Clan dahil sa sarili niyang mga anak. Sila ay may talento, kaya gusto niyang ang Muklan ay tumutok sa kanila. Si Molinzu ay isang problema, ngunit kung siya ay umalis, ang kanyang mga anak ay magiging mga henyo ng angkan. Pagkatapos ay kukunin nila ang lahat ng mga mapagkukunan mula sa angkan para sa kanilang sarili. Dahil dito, itinuring ni Namulay at Moyu si Molinzu bilang kanilang kaaway. Alam mo kung ano ang halaga mo, mabuti yon. Kapag pumunta ka sa Yan Clan sa hinaharap, hindi ka na magkakaroon ng mga problema. Siyempre, dahil pinahiya ng assistant mo ang Yan Clan, baka itakwil ka na lang nila. Sabi ni Mulay na nakangiting nanunuya, sinusubukang galitin si Molinzu. Tumingin si Molinzu sa kanya sa malamig na paraan, ngunit ngumiti si Linfeng at sinabi. Linzu, huwag mong sayangin ang iyong oras sa pakikipag-usap sa kanila. Obvious naman na wala silang values. Sige. Tumanggo si Molinzu at hindi pinansin si Mulay. Malaki ang bibig mo, maghintay lamang at tingnan, malalaman namin sa lalong madaling panahon kung mayroon kang kasanayan upang i-back up ang iyong mga salita. Sabi ni Muli, sa sandaling iyon, lumipas na ang 2 oras. Ang isa sa mga propesor na naka-purple na nakadamit ay tumalon at sumigaw. Yung hindi tapos pwede tumigil, eliminate na kayo, para umalis na kayo. Masyado kayong mabagal. Maraming tao ang umalis na bigo. Kalahati ng mga kalahok ay naalis na sa unang round. Sinulyapan ng propesor na naka-purple ang mga natitirang tao, napansin na may ilang libo pa ang natitira. Tapos sabi niya, sige, humanda ka sa second round.
Mayroon kang 2 oras muli, sa ikalawang pag-ikot, maaari kang mabaygo at subukang muli kung matatapos ka sa loob ng inilang oras, ngunit ang mga makakagawa lamang ng 2 antas ng imperial na armas ang maaaring magpatuloy. Ang maksimum na bilang ng mga tao na maaaring magpatuloy sa susunod na round ay 100. Sa makatuwid, kung mas mabilis ka, mas mahusay. Tahimik na nakikinig ang lahat. Hindi na sila nagulat dahil alam nila na libu-libong tao ang sobrang nakakatrabaho. Level 2 Imperial Weapon. Bulong ni Mo Qingying sa sarili. She smiled dryly, parang first round na ang limit niya. Hindi siya makakagawa ng level 2 Imperial Weapon, bukod pa doon, ang unang daang tao lang ang maaaring magtagumpay. Magsisimula na ang ikalawang round. Sabi ng professor na naka-purple na damit bago siya tumalon pabalik. Lumitaw sa paligid ang nagbabagang mainit na apoy. Ang mga kalahok ay hindi makapag-aksaya ng oras sa ikalawang round, kaya lahat sila ay nagtulak kaagad ng kanilang apoy. Linzu, gumawa ng espada, at gamitin ang pinakamahusay na mga materyales, babaguhin ko ang deployment spell para ma-accommodate. Sabi ni Linfang kay Mo Linzu. Napag-usapan na nila ang tungkol sa tournament, pero hindi pa nila napag-usapan ang mga detalye ng second round. Sa anumang kaso, hindi sila nagkukulang ng magagandang materyales. Sige, papakinggan kita. Sabi ni Mo Linzu na nakangiti kay Linfang. Siya ay lubhang kinakabahan na. Si Linfang at Mo Linzu ay hindi pa nakagawa ng ganoon karaming level 2 Imperial weapons. Siyempre, wala siyang anumang pagdududa tungkol sa mga kakayahan ni Linfang na gumawa ng mga spell ng deployment o ang kanyang sariling mga kakayahan. Kung nakatutok sila, hindi dapat maging problema ang level 2 Imperial weapon. Ang 7 propesor na naka-purple na nakadamit ay tumingin sa mga tao at ngumiti. Sabi mo magaling si Mo Linzu. Ngunit nailabas na ni Yanfang ang kalahati ng kinakailangang apoy, habang si Mo Linzu ay nagsimulang magpakawalan ng kanyang apoy. Nakatingin sa kanila ang isa pang professor at nakangiti. Ang bilis at kapangyarihan ay dalawang magkaibang bagay. Siya ay mas mabagal kaysa kay Yanfang, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi siya kasing talino tulad niya. Nangangahulugan lamang ito na wala siyang parehong mga pakinabang. Sige, hintayin na lang natin. Sabi ng magiging propesor ni Yanfang na nakangiting walang pakialam. Mas matindi ang round na iyon kaysa sa unang round. Halos lahat ng contestants ay pawis na pawis. Boom! Tumunog ang mga pagsabog habang ang isang kaldero na puno ng mga materyales ay sumabog. Marahas na nanginginig ang dalawang kalahok, hindi sapat ang lakas ng kanilang kaluluwa, at hindi pa nila nakayanan ang apoy. Tumiti sila ng pilit at tumigil. Sa halip ay nagpasya silang panoorin ng iba, umaasang may matutunan sa kanila. Kinabahan si Mo Qingying, tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan, nakaramdam siya ng pagod, at mukha siyang desperado. Sa deployment spells ni Mo Xiao, hindi tayo makakagawa ng level 2 Imperial Weapon. Dapat sumuko na lang din tayo. Naisip ni Mo Qingying. Pagkatapos, nawala ang kanyang apoy. Biglang tumingin sa kanya si Mo Xiao at sinabi, Miss, sumali kami sa tournament, at ito ay mabuti, pero hindi kami makakapasa sa second round. Panoorin na lang natin ang iba. Si Mo Qingying ay pagod na pagod. Tumingin siya kay Mo Linzu, si Linfang ay umuukit na ng mga deployment mark at nabuo na ang hugis ng espada. Napakakomplikado ng mga deployment mark na iyon. Si Mo Xiao ay hindi maaaring magukit ng gayong mga marka. Naisip ni Mo Qingying na natulala. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa pag-iisip na ang isang hindi kapani-paniwalang deployment spellcaster ay gumugol ng oras sa kanya at hindi niya namalayan. Kahit sa unang pagkakataon na nakita niya si Linfang, sinabi niya sa kanya na ang kanyang deployment spell ay hindi sapat. Hindi kailanman sinubukan ni Linfang na ipagtanggol ang sarili sa harap niya. Tulad ng ilang beses niyang sinabi ngayon, hindi siya sumali sa muklan para sa kanya. Sa sandaling iyon, si Linfang ay lubos na nakatuon, ang kanyang mga inukit na marka sa pag-deploy ay magkakaugnay sa mga komplikadong paraan. Napakalakas ng deployment spell. Kung si Linzu ay hindi magkakamali, na pinamamahala ang gawin ang sandata kasama ng mga marka, kung gayon sila ay magtatagumpay sa paggawa ng isang antas ng 2 imperial na sandata. Sa isip ni Mo Qingying, tila namangha siya. Mukhang hindi masyadong masaya si Mo Xiao. Alam niyang magaling si Linfang, pero hindi niya alam na ganoon kagaling si Linfang. Ang mga deployment mark ay hindi kapani-paniwala, iniisip ko kung gaano karaming maliliit na deployment spell ang nilalaman nito. Naisip ng propesor na dating mataas ang tingin kina Linfang at Mo Linzu. Mukha siyang nagulat. Wala siyang nakitang pamuna dahil ang mga marka ay tumpak, naiiba, malinaw, perpekto. Mabuti. Malakas na sigaw ng katabi niyang professor. Bumangon si Yanfang sa himpapawid, nakagawa na ng level 2 Imperial Weapon. Siya ang unang nagtagumpay kahit na, haha, mabuti, mabuti. Ang mga tao mula sa Yan Clan ay tumayo, na nakaramdam ng matinding pagmamalaki. Mukha ring mayabang at mayabang si Yanfang, pagkatapos ay bumaling siya kina Mo Linzu at Linfang. Si Linfang ay nagmamartilyo na ngayon ng sandata. Nag-overestimate ka sa sarili mo. Iyayakapin ko si Mo Linzu at tatayo ka doon at nanonood sa amin. Galit na naisip ni Yanfang. Biglang may bumangon sa ere, si Henchang Tian iyon. Nakagawa na rin siya ng level 2 Imperial Weapon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1634, pagtatapos ng ikalawang round.
Pagkatapos ni Heng Changtian, natapos ni na si Manan at Ge Qingfang ang kanilang mga armas. Kahit na mahirap sabihin kung gaano talaga kalakas ang isang tao sa kanilang edad, malinaw na si Heng Changtian at ang tatlong iba pa ang may pinakamalaking potensyal. Ang mga tao sa bleachers ng Yan Clan ay masayang nakangiti. Nakipag-chat sila sa malalakas na cultivator mula sa Sword Mountain. Sa panig ng Muklan, ang ilang mga tao ay mukhang masama ang loob, habang ang ilan ay nakasimangot lamang. Tanging ang pinuno ng Muklan ay mukhang walang malasakit, kalmado at matahimik. Walang makahuhula kung ano ang iniisip niya. Sa ganoong bilis, maaari silang magtapos sa nangungunang daan sa round na ito, ngunit hindi sila makakarating sa nangungunang 10 sa ikatlong round. Isip ng tiyuhin ni Molinzu, na nakatingin kina Linfang at Molinzu. Hindi bababa sa umaasa siyang si Molinzu ay hindi magranggo sa nangungunang 10 sa susunod na round. Parami ng parami ang mga tao ang nakagawa ng level 2 na armas. Lalong kinakabahan ang mga kalahok na hindi pa tapos. Ang lupa ay nanginginig paminsan-minsan habang sumasabog ang mga kaldero. Madaling magkamali, lalo na sa ilalim ng gayong panggigipit. Kahit na ang ilang mga kalahok na namumukod-tangi ay labis na kinabahan kaya nagkamali sila. Sinubukan muli ng ilan na nabigo, ngunit mas kaunti ang oras nila, kaya mas maliit ang posibilidad na magtagumpay sila. Dahil tapos na si Yanfang sa paggawa ng level 2 Imperial Weapon, mas maraming tao ang lumingon kay Linfang at Molinzu. Si Molinzu at Linfang ay nagko-concentrate pa rin, walang makakadistract sa kanila. Perpekto ang mga galaw nila, na para bang matagal na silang nag-coordinate sa isa't isa. Sa wakas ay natapos na ni Linfang ang pagmartilyo ng sandata, kaya ngayon, nagtatapos na si Molinzu. Relax, magiging maayos din ang lahat. Sabi ni Linfang pagkatapos niyang makita na pawis si Molinzu. Binulong niya ito sa tenga niya habang ginagamit ang manggas niya para panasan ang pawis niya sa noo. Kahit na si Molinzu ay isang henyo, hindi pa niya napagdaanan si Linfang sa kanyang buhay. Napakahalaga sa kanya ng tournament na iyon, higit pa kaysa kay Linfang. Ngunit gamaan ang pakiramdam niya nang makitang napakalmado si Linfang. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Sa sandaling iyon, ang weapon manufacturing master na nakasuot ng golden purple robe ay nakaupo sa pinakatuktok ng bleachers, sa harapan niya ang tatlong master na may gintong pulang damit. Ang isa sa kanila ay tumingin kina Linfang at Molinzu at bumulong. Sa pagkakataong ito si Changtian ay nagtatrabaho ng mag-isa, at napansin ng lahat si Yanfeng, ngunit may ilang maingat na henyo. Sa kanyang karanasan at katandaan, nakikita niya ang ilang bagay. Ang mga taong mukhang ordinaryo ay kadalasang pinakamalakas. Siyempre, hindi iyon garantisado. Sino yan? Tanong ng isang professor sa tabi ng naka-golden red na damit. Ang tinutukoy niya ay sina Linfang at Molinzu. Ibig mong sabihin ng babaeng iyon. Kilala ko siya ay mula sa Muklan, at ang kanyang pangalan ay Molinzu. Napakatalentado niya sa narinig ko. Gusto siyang pakasalan ng batang lalaki mula sa Yan Clan pero ayaw niya. Sagot ng isa pang propesor na nakangiti ng walang pakialam. Hindi nila kilala ang lahat ng kabataan mula sa Goldfire City, ngunit kilala nila ang mga pinakasikat, kabilang si Molinzu. Hindi ko siya pinag-uusapan, ang katabi niya ang tinutukoy ko. Nakangiting sabi ng professor. Interesado siya kay Linfang. Napansin niya kung gaano kahanga-hanga ang deployment spells ni Linfang, hindi siya nagkamali. Kahit na siya ay mukhang ordinaryo, maaari siyang maging isang hindi kapanipaniwalang deployment spellcaster sa hinaharap. Mahirap malaman kung gaano talaga kalakas ang mga ganoong tao, ngunit si Linfang ay hindi mukhang kinakabahan, pinasaya pa niya si Molinzu. Hindi ko alam pero katulong lang siya ni Molinzu. Hindi ko alam kung miyembro ba siya ng Muklan o hindi, pero sa tingin mo ba ganoon siya kagaling? Maaari akong magtanong sa paligid para sa iyo. Nakangiting sabi ng isa pang professor. Hindi na kailangan, gusto ko pa rin siyang bantayan. Ano ang tungkol sa iyo, brother? May karapat dapat bang panoorin? Haha, sekreto lang, sabi ng isang professor na tumawa ng buong puso. Sa pagtatapos ng paligsahan, malalaman ko rin kung sino ang pinakamalakas, kaya kung wala kang sasabihin ngayon, hindi ka makakapili ng sinuman. Natatawang sabi nung isa, 56 na tao ay tapos na sa paggawa ng antas 2 imperial na armas. Hindi sapat ang lakas ng apoy ko, kailangan ko pa itong pagbutihin. Naisip ni Mo Qingying. Tapos na, sigaw ni Mulay ng napakalakas. Itinaas ni na Mulay at Muyo ang kanilang mga ulo, mukhang tuwang-tuwa sila. Nagawa na nila. Mabuti. Ang tiyuhin ni Molinzu ay tumayo at sumigaw sa tuwa. Si Mulay at Muyo ay isang mahusay na koponan, mas mahusay pa sila kaysa kina Linfang at Molinzu. Pagkatapos ng paligsahan, sina Mulay at Muyo ay magiging mga bayani ng Muklan. Si Molinzu ay kalmado na si Linfang ay nakatayo sa tabi niya. Kasama niya doon, parang walang kinalaman ng labas ng mundo sa kanya. Hindi siya nagmamadali tulad ng karamihan sa iba. 63 tao ang nagtagumpay at sa sandaling iyon, ang imperial na sandata ni Linfang at Molinzu ay umangat sa hangin. Ito ay isang espada. Tumiti si Molinzu ng manipis. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang ulo para tingnan ang espada, sa halip ay lumingon siya kay Linfang at ngumiti ng mapait, ngunit hindi siya mukhang nagulat. Linfang, sabi ni Molinzu. Tumiti si Linfang. Hindi mo ako pasasalamatan, tama? Hindi, iniisip ko lang, baka dapat magmahalan tayo minsan. Pabirong sabi ni Molinzu.
Kasabay nito, ngumiti si Lin Feng ng pilit. Emph. Napangiti rin si Mo Linzu ng pilit pagkatapos niyang marinig iyon, inilabas pa niya ang kanyang dila. Sister Linzu, binabati kita. Sabi ni Mo Qingying. Hinangaan niya si Mo Linzu. Kahit na sumuko na siya sa second round, mas naging determinado siya matapos mapanood si Mo Linzu. Balang araw, gagawin mo rin. Sabi ni Mo Linzu, nakangiti kay Mo Qingying. Tumanggo si Mo Qingying at tumingin kay Lin Feng. Mukha siyang kalmado, parang hindi sila naghirap. Malapit na matapos, siguradong ranggo ka sa top 10 Sister Linzu. Sabi ni Mo Qingying. Nangungunang 10. Malamig na umungol si Mulay at sinabi. Niraranggo ninyo ang 64 sa ikalawang round, paano kayo makakarating sa nangungunang 10 mga tanga? Kalmadong sumulyap si Mo Linzu kay Mulay, ngunit wala itong sinabi. Para sa kanya, hindi gaanong mahalaga sina Mulay at Muyu. Kehe, Linzu, malapit ka nang sumali sa klan ko. Sabi ni Yan Feng. Sinulyapan siya ni Mo Linzu nang mapanukso, hindi man lang siya tumugon sa kanya. Kahit ano pa ang sabihin nito ay hinamak siya nito. Nang bumangon sa himpapawid ang ika-100 na koponan, tumayo ang isa sa mga propesor na naka-purple at ngumiti. Sige, maaari nang umalis ang mga natanggal. Maraming tao pagkatapos ay umalis. Napakabilis, 100 tao na lang ang natira sa entablado. Malapit nang matapos ang tournament. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1635, ang mga premyo. Napatingin ang mga tao sa mga kalahok. Noong una, 12,000 ang mga tao, ngayon ay 100 na lamang. Siguro, pagkalipas ng ilang taon, magiging mga hindi kapani-paniwalang bayani sila. Ang huling bahagi ng paligsahan ay isang pagkakataon para sa kanila na umangat. Kasabay nito, ang 7 propesor na nakasuot ng purple na damit ay naglakad pasulong at sinabing, bago natin simulan ang finals, ang propesor na nakasuot ng golden purple na damit ay may anunsyo tungkol sa mga premyo. Ang mga tao ay nasa sabik, lalo na kung isasaalang-alang na ang Goldfire Tower ay ang pinakamayamang grupo sa Goldfire City. Malamang na mayroon silang anumang naisin ng sinuman. Ang level 9 professor ay dahan-daang naglakad pasulong kasama ang 3 propesor na nakasuot ng gintong pulang damit na sumusunod sa kanya. Tumingin sila sa mga kabataan at ngumiti ng malumanay. Hello mga masters. Lahat ng mga kabataan ay yumukod bilang paggalang. Ang mga propesor na iyon ay napakalakas na. Malamang na nasa tuktok na ng Huangqi layer ang mga iyon. Masyado kang magalang. Lahat kayo ay namumukod tanging mga kabataan, at kung patuloy kayong magsusumikap, magiging katulad namin kayo sa hinaharap, marahil ay hihigit pa sa amin. Nakangiting sabi ng level 9 professor. Ako na ang magmamanage ng finals. Nakangiting sabi ng level 9 professor. Ang mga nanalo sa paligsahan ay makakakuha ng isang espesyal na up. Ang aming grupo, ang Goldfire Tower, ay nakapatay ng isang 9 na ulo na ahas na maaring lumunok ng apoy ng hayop. Dahil dito, ang mga medium level na emperor o mas mababa ay hindi maaring makayanan ng apoy na iyon, kung sila ay atakihin ito, maaari lamang silang mamatay. Kinuha namin ang apoy na iyon at ito ang magsisilbing unang premyo ng paligsahan na ito. Sabi ng level 9 professor. Isang imperial snake na may 9 na ulo, at isang mataas na antas na emperador. Kung makukuha ko ito, makakagawa pa ako ng mas mahusay na mga armas. Madali ko ring mapatay ang karamihan sa aking mga kaaway. Akala ng lahat, mabilis silang natahimik muli. Iilan lang sa kanila ang nagakala na pwede silang mag-rank sa top 10, pabayaan muna. Kailangan kong makuha ang apoy na iyon. Is ni Yan Feng. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa katakawan. Tumiti siya at naisip. Sa pagkakataong ito, babalik ako kasama ang isang magandang babae at isang napakagandang premyo. Sige, ang apoy na iyon ay para sa unang pwesto na nagwagi, ang pangalawang pwesto na nagwagi ay makakakuha ng baluti, isang antas ng ika-7 imperial na sandata. Ang baluti na ito ay maaaring maprotektahan ang sinuman mula sa isang katamtamang antas na emperador o mas mababa. Sabi ng level 9 professor. Napakahalaga ng item na iyon. Ang ikatlong premyo ay isang antas ng 7 imperial na armas, ngunit ito ay isang nakakasakit na sandata. Isang antas 7 imperial na sandata muli, ang mga premyo ay mas mahusay kaysa sa 30 taon na ang nakaraan. Naisip ng ilang matatandang tao na nanood ng huling paligsahan. Ang mga nasa ika-4 at ika-5 ay makakakuha ng antas 6 na imperial na sandata, at ang mga nasa ika-6 hanggang ika-10 ay makakakuha ng antas ng 5 imperial na armas. Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang mga ito, kailangan mo lamang maghintay at makita. Nakangiting sabi ng weapon manufacturing master na nakasuot ng gininto ang lilang damit. Bukod dyan, ang unang 10 ay paprotektahan sa Goldfire City. Dapat mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, kung sasalakayin mo ang isang tao na nasa top 10, magiging kalaban ka ng Goldfire Tower. Bukod dyan, mayroon akong magandang balita, ang pinakamahuhusay ay magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral kasama ang isa sa 3 guro na nakasuot ng gintong pulang damit sa loob ng isang taon. Siyempre, kung mag-evolve ang relasyon nyo at magiging disciples nila kayo, ako ay magiging napakasaya na marinig ito. Pag-aaral mula sa level 8 teachers. Maraming tao ang labis na nasa sabik sa puntong ito. Gayunpaman, kung mapansin ng isa sa kanila ang isa sa inyo, maaari ka rin nilang piliin at kung pumayag ka, maaari kang maging disipulo nila.
Hindi ko na kailangang ipaliwanag yun. Hindi mahalaga, malaya kang gawin ng anumang gusto mo. Nakangiting sabi ng level 9 professor. Sa wakas, ang nangungunang 10 kalahok o ang mga pipiliin ko ay magkakaroon ng pagkakataon na direktang maging miyembro ng Goldfire Tower. Sabi ng level 9 professor. Tumiti at tumanggo ang lahat. Pagkatapos, bumalik siya dahil oras na para simulan ang finals.